Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo ay di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo. Ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos at sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Anupat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, anupat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman, at ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo. Ang salita ng Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa Kanya. Wika niya, ngayoy paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod.
at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph sa lungsod ng Las Piñas. Tara, pagnilayan natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Ngayon po ay May 29 at sa natatanging paraan, pinagdiriwang natin ang paggunita kay Papa San Pablo ika-6 o kay Pope St. Paul VI. Ilang trivia. Una, si Paul VI po ang nagpatapos o ang nag-conclude ng proseso ng Second Vatican Council na namana niya mula kay Pope St. John the 23rd. Natapos niya po ito noong 1965. Ikalawa, si Pope Paul VI ang isa sa mga unang Santo Papa na nakapagdalaw o nakapagpastoral or apostolic visit sa iba't ibang panig ng mundo, particularly sa Pilipinas. Siya po ay pumunta dito sa Pilipinas, particularly dito sa Archdiocese of Manila, at medyo jam-pack yung kanyang schedule dito. Dinalaw niya ang mga mahihirap nating kapatid sa Tondo. Siya ay nag-ordain ng maraming pare at nagbigay na First Communion sa maraming bata sa Luneta. Siya ay nagmisa sa Quezon Memorial Circle at siya po ay na-meet na maraming tao na first time makitang tumapak ang Santo Papa sa Pilipinas. Maraming naging achievements si Pope Paul VI, kaya halo ang tingin ng history sa kanya. May mga tao na nagsasabi na masyado siyang liberal mag-isip, kasi ang dami niyang mga changes at mga renewal na ginawa sa kasaysayan ng simbahan. Nung panahon niya, nagkaroon ng flourishing ng liturgical renewal. Nung panahon niya, napaglalagyan ng emphasis ang social communications, kaya nagkaroon ng World Day of Communications. Nung panahon niya, nagkaroon ng renewal sa pag-iisip at ng pagsasabuhay ng ministeryo at bukasyon ng pagpapari. Kaya nagkaroon ng World Day of Prayer for Vocations at nagkaroon ng maraming mga pagtitipon at mga meeting tungkol sa paghuhubog ng mga pari at mga diakono. Kaya iniisip nila si Pope Paul VI ay masyadong forward mag-isip, masyadong malawak at masyadong modern mag-isip bilang Santo Papa. Pero may mga nagsasabi rin na si Pope Paul VI daw ay napaka-tradisyonal dahil po sa kanyang katuroan tungkol sa pro-life na teachings ng simbahan, lalo na sa Humanae Vitae, kung saan kanyang pinahayag ang mga matagal ng turo ng simbahan, ang halaga ng buhay, ang halaga ng kasal, at ang dignidad ng bawat tao mula sa sinapupunan ng kanyang nanay hanggang sa kanyang kamatayan. Sinabi ng mga tao, masyadong old-fashioned ang Pope na to. Ang dami pa man din pagbabago nangyari sa mundo nung panahon niya. Ito po yung panahon ng 60s at 70s na maraming update ang mundo. Masyado nang naging moderno ang mundo at masyado na malawak ang pag-iisip ng mga tao. Pero ano nais ituro ni Pope Paul VI sa atin? Tatlong bagay po. Una, si Kristo ang sentro ng kanyang ministeryo. Bagamat siya ay Santo Papa, at noong panahon na yon, medyo naramdaman niya pa yung mataas na pagtingin ng mga Katoliko sa Santo Papa. Pero tinuturo niya lagi na ang kanyang ministeryo ay wala sa kung anong title meron siya, anong gara ng vestment na suot niya, o anong laking karangalan binibigay sa kanya sa Vatican. Tinuturo lagi ni Pope Paul VI, I must return to the beginning, and that is relationship with Christ. Si Kristo ang sentro ng ministeryo, si Kristo ang sentro ng buhay Kristiyano. Ikalawa, tinuturo niya na ang simbahan dapat makinig at magmasid sa nangyayari sa mundo. Kaya nagkaroon ng maraming renewal sa iba't ibang aspeto ng simbahan noong panahon ni Pope Paul VI ay dahil ang simbahan ay kailangang magbukas ng kanyang mata,
ng kanyang tenga, ng kanyang puso sa kung ano ang pinagdadaanan ng mga tao. Kaya nga sabi doon sa dokumentong Gaudium et Spes, the joys and the hopes, the sorrows and the tribulations of the world are the same joys and hopes of the church, of the people of God. Kung nais maging relevant ng simbahan sa bagong panahon, dapat marunong siyang makilakbay sa makabagong panahon. Pero, ikatlo, hindi lang dapat maging open sa bago ang simbahan. Dapat panghawakan pa rin na simbahan ang tradisyonal na turo na kanyang kinalakhan, ang tradisyonal na turo na kanyang pinapahayag sa maraming tao. Kaya yung traditional values ng human dignity, traditional values ng human life, traditional values ng family, lahat ng ito ay sasabihin ng mundo siguro na old-fashioned, hindi na yan uso, laos na yan. Pero hindi, kay Pope Paul VI, ito ang tradisyon ng simbahan. Hindi dapat mawala ito dahil hindi na uso, dahil hindi na trending, hindi na viral. Dapat patuloy pa rin ituro ng simbahan ng mga ito upang hindi makalimutan ng mga susunod na henerasyon at maipagpatuloy na simbahan ang turo na pinasa sa kanya ni Jesus at ng mga apostol. Kaya sa araw na ito, pagdasal po natin, una, ang ating Santo Papa, si Pope Francis, ikalawa, ang ating mga obispo at mga pari, at ikatlo, lahat na nagtuturo ng relihiyon at lahat ng nag-e-engage sa social media at social communication gamit ang ating pananampalatayang Kristiyano. Kaya manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil tinawag niyo po si Pope Paul VI, hindi lang upang maging Santo Papa, kundi siya rin ay hinirang na santo upang maging huwara ng buhay namin bilang mga Kristiyano. Pinagdadasal po namin ang aming Santo Papa, si Pope Francis, at lahat ng mga obispo at pari, lahat ng mga katikista at nagtuturo ng religion, at higit sa lahat ng nag-engage sa social media gamit ang salita ng Diyos at ang turo ng simbahan. Nawa, lahat kami nakasentro lagi kay Kristo, na siyang bunga at pinagmumulan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Nawa kami bilang simbahan ay makinig at makilakbay sa takbo ng buhay ng maraming tao ngayon. At huli, sana Panginoon, kami ay maging tapat at maging totoo sa naipasang tradisyon, sa naipasang turo mula pa ng panahon ng mga apostol hanggang ngayon. Pahalagahan nawa namin ang buhay, pahalagahan namin ang pamilya, at aming paunlarin ang bawat bukasyon at misyon sa iyong simbahan. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo na siyang mabuting pastol, na bubuhay at naghahari kasama mo, magpasawalang hanggan. Amen. At yan po ang ating salita ng Diyos, salita ng buhay, ngayong May 29, Memorial of Pope St. Paul VI. Shout out po sa Pope St. Paul VI Institute of Liturgy sa Malaybalay, Bukidnon, at sa lahat ng mga nag-aaral ng liturhiya sa Graduate School of Liturgy sa San Beda University. Sana po ang ating pag-aaral at ang ating paghahanda ng liturhiya ay hindi hanggang isip lang, hindi hanggang classroom lang, kundi ito ay maramdaman ng buong simbahan bilang pagpapanibago, hindi lang ng kanilang pagsamba, kundi ng kanilang buhay pananampalataya. Ugaliin tangkilikin ng TV Maria Philippines sa lahat ng kanyang social media platforms. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese ng Parañaque. Shalom.